Welcome sa Session 3 ng ating pong pag-aaral ng The Purpose-Driven Life. Alam niyo ba na tayo po ay nilikha para sa relationship? We were made for relationships. Sa totoo po, sinamarize po ng ating Panginoon sa Kristo yung buong Bible sa dalawang prinsipyo. Loving God and loving other people. Noong nakaraang linggo, tinalakay po natin yung unang purpose, ito po yung loving God. Ang tawag po dito ay worship. At sa session po natin na ito, titignan po natin yung pangalawang layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Ito po yung loving other people. Sabi po sa Bible, God is love. At nais po ng Panginoon na matutunan po natin, mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Sa totoo po, nag-create ang Panginoon ng isang laboratory dito po sa mundong ito na kung saan maari natin i-practice, matutunan mahalin ang ibang tao. At ang lugar na ito, itong laboratory na ito, ang tawag po dito ay ang church. At inutusan tayo na aralin natin, mahalin ang bawat isa. Ang tawag po dito, fellowship. Fellowship. Ang Christian life po ay involves more than believing. Hindi lamang po believing, kung hindi nandun din po yung belonging. It also involves belonging. At nais po ng Panginoon na maging bahagi po tayo ng kanyang pamilya, the church. Sa ating pong panahon ngayon, titingnan po natin kung paano natin patatagin o how to build that kind of relationship na nagpo-provide po ng malalim, satisfying, meaningful fellowship with others. Ang Greek word po dito sa salitang fellowship sa Bible, ang salita pong ginamit dito ay koinonia. Nang ibig pong sabihin dito ay committed to each other as we are to Jesus Christ. Koinonia. Yung po yung tunay na fellowship. Yung committed tayo sa Panginoon at sa isa't isa. So, paano ba natin mararanasan itong genuine fellowship, itong meaningful relationship na ito, itong malalim na connection na ito with other people? Sa Bible, mabuti na lamang, nandiyan po yung Bible. Specifically, sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 3, verse 14 and 15. I am writing these things to you so you will know how to live in the family of God. The family is the church of the living God. Sa inyo pong workbook, bilugan niyo po yung salitang how to live. This is what we are going to look ngayong araw na ito. Paano tayo mabubuhay sa pamilya ng Diyos? How do you live in the family of God? And how do you develop and palalimin pa itong relationship na ito with other believers? Sabi pong ganon sa Romans chapter 12, verse 9 hanggang 16. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Romans 12, 9 to 16. Itong talata na ito ay nagpapahayag ng ilang mga katangian ng genuine fellowship. Sa ating pong pag-aaral ngayon, tignan po natin itong 5 na ito. 5 building blocks for fellowship.
Ang una, the first building block for fellowship is authenticity. Yung fellowship ay genuine, totoo siya, hindi siya plastic. People in fellowship, hindi sila nagmamaskara. Nagpapakatotoo sila. Sa verse 9, sinimulan po ito, love must be sincere. Sa New American Standard, ang sabi po dito, love is without hypocrisy. Sa madaling salita, yung without mask, wala siyang maskara, hindi nagpapanggap. Yung culture na sinulat itong talata na ito, yung panahon na yon, itong verse na ito ay sinulat yung salitang hypocrisy. Kadalasan ginagamit yan, tinutukoy yan sa isang Greek actor, sa isang artista, na kung saan pagharap niya sa entablado, meron siyang maskara na suot-suot at yun ang papel niyang ginaganapan sa pagkakataon na yon. At pagkatapos, lalabas siya, pupunta ng backstage at magpapalit ng maskara. Ito naman yung karakter niya, ito naman ang kanyang eksena. The same artista, pero ibang maskara. So paulit-ulit siya, lumalabas, nagpapalit ng maskara. Yung mga artista na yon, ang tawag sa kanila ay hypocrites. Dahil palagi silang nagpapalit ng maskara. Dito sa talata na ito, sinasabi po ni Apostol Pablo, love does not wear a mask. Hindi nagmamaskara. Kung tayo po ay magkakaroon ng real fellowship, kailangan hubarin natin yung ating pagpapanggap, hubarin natin yung ating maskara. Madalas tayo ay nagsusuot ng maskara. Kung mamahalin mo ang ibang tao, kailangan magpakatotoo ka. Be yourself. Ang problema is, kadalasan tayo po, hindi natin alam tayo ay nakamaskara na pala. Ang tunay na fellowship, in real fellowship, binabahagi mo yung iyong tunay na damdamin, yung true feelings mo. Ang sabi po sa Bible, if we live in the light as God is in the light, we can share fellowship with each other. But if we say we have no sin, we are fooling ourselves and the truth is not in us. Hindi natin dinadaya ang ibang tao. Ang dinadaya natin ang ating sarili. Be authentic. Aminin mo na meron kang maskara. Na kung saan ikaw ay nagkasala, pumalpak ka. Ang deep intimacy ay nangyayari hindi sa dilim, kung hindi sa liwanag. Sa madilim, maari natin itago kung sino ba talaga tayo, maari natin tago yung kapalpakan natin, maari natin tago yung pagkakamali natin, o anumang bahid natin, maari natin itago. Ngunit sa liwanag, nakalabas ang lahat. We are out in the open at kitang-kita ng lahat kung sino talaga tayo. Ang tawag po dito, authenticity. Nagpapakatotoo. Kung tayo po ay mabubuhay sa liwanag ng katotohanan ng Diyos, hindi natin itinatago. We don't try to hide yung ating mga pagkakamali. Madalas kong sabihin, revealing your feeling is the beginning of healing. Yung po yung authenticity, yan po yung kahulugan ng authenticity, yung nagpapakatotoo. You simply say, this is where I am and this is who I am. Wala kang tinatago. Ang pinakamabilis na paraan upang magkaroon ng authenticity, mapatibay natin yung authenticity sa buhay natin at sa small group natin ay sa pamamagitan ng pag-aaral at ina-apply natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa Hebrews chapter 12, sabi po dito, the Word of God is full of living power. It is sharper than the sharpest knife, cutting deep
into our innermost thoughts and desire. It is exposed us for what we really are. It exposes us for what we really are. So, ang tunay na authenticity, walang itinatago. Kapag tinignan mo ang salita ng Diyos, hinahayaan mong mangusap sa iyo, hipuin ang kaluluwa mo, and na kung saan hindi mo kayang gawin itong mga bagay na to. At alam mong kailangan mong lumago kapag ka ito ang totoong authenticity. Then, nagpapakatotoo tayo. Hindi tayo nagiging plastic. Ang pangalawang building block, the second building block for fellowship is courtesy. Be courteous. Be sensitive to the needs. Sa verse 10, ganito po yung mababasa po natin. Be devoted to one another in brotherly love. Be devoted to one another in brotherly love. Sa Greek language, yung salitang brotherly love ay sa totoo, dalawang salita po yan na pinagsama. At literally, ang ibig sabihin po nito ay family relationships. Family relationship. At sinasabi po dito, bilang mananampalataya, we are to have family kind of love. So, fellowship is built on courtesy. Magalang, may paggalang. Ibig sabihin nito that in fellowship, pinapakita natin yung respeto. Kahit na hindi tayo sumasang-ayon sa kanila o sa isa't isa, we can disagree without being disagreeable. Meron pa rin yung paggalang mo. Sabi po sa Bible sa Titus 3:2, believers shouldn't curse anyone or be quarrelsome, but they should be gentle and show courtesy to everyone. Gusto ko pong mag-share sa inyo ng medyo hindi magandang sikreto sa ating pong mga small group. Dirty little secret sa ating pong mga small groups. Ito po yung sikreto. Sa bawat small group, tandaan po natin ito, palagi po yan, at least, meron pong kasali doon sa small group na yon na papampam na tao or difficult person. Marahil siya ay mahirap intindihin or iba yung kanyang opinion o pasaway siya minsan or maybe meron siyang special emotional needs o meron siyang insecurities. Maaring meron siyang mga mannerism na medyo kinakainis mo. At meron siyang tendency pa na i-dominate niya yung discussion ninyo. Palaging siya na lamang yung sumasagot. Maybe, ang tawag po dito sa mga tao na ito, ang tawag ko po sa kanila ay KSP, kulang sa pansin. At tandaan po ninyo, bawat grupo ay merong at least isang KSP. Kung hindi niyo po mahulaan kung sino yung KSP sa grupo po ninyo, baka kayo na po yun. Okay? Ang isang common problem po sa ating pong mga small groups ay yung meron tayong tendency na ayusin agad yung problema ng ibang tao. Mabilis natin ayusin, imbis na pakinggan natin sila, automatic na meron agad tayong solusyon. Okay? Kadalasan po sa mga kalalakihan, nakikita po yan. Okay? Ang pangatlong building blocks po para sa ating fellowship ay mutuality. Mutuality. Sabi po sa Romans 12 verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, ang fellowship po ay nakatatag sa mutual, pagkakaisa. Okay, mutual kayo. Fellowship, ibig sabihin nito that tinutulungan natin yung bawat isa na lumago. Together, we are stronger kesa tayo ay nag-iisa. Tama po yun. No? So, you cannot be what God wants you to be without other people.
So, mas malakas tayo pagkasama natin yung iba. Sabi po sa Bible, Ecclesiastes 4 verse 10, if one person falls, the other can reach out and help. But people who are alone, when they fall, are in real trouble. So, ang fellowship ay nakatatag sa prinsipyo po that we all work together. We build each other up in mutuality. Now, meron po tatlong bahagi itong mutuality na ito. Ang unang bahagi po ay mutual encouragement. Mutual encouragement. Nakita ko po itong larawan ng encouragement na ito nung ako po ay nagpapastor pa sa NCCF. Matagal na panahon na po ito. Okay, maliliit pa yung mga anak namin at si Ate Ace ay biglang dinala sa hospital, nagka-emergency at hindi na pinauwi na-confine na siya doon. Okay? Paano namin naranasan itong mutual encouragement na ito? So naiwan po namin yung dalawang anak namin maliliit pa noon. Wala silang kasama sa bahay, silang dalawa lamang at naiwan namin yung mga labada namin na nakatambak doon, yung mga plato hindi pa nahuhugasan at walang pagkain yung dalawang anak namin. Ang naranasan po namin ditong fellowship o encouragement ay yung isang member, pinagdalan ng pagkain yung mga anak namin. Yung isang member naman, kinuha yung mga maruruming damit namin at nilabhan. Isang member naman, sinamahan yung mga anak namin dahil wala silang kasama. Wala po nagsabi sa kanila na gawin nila iyon. It was just totally spontaneous. Ginawa nila yon. Yun po yung susi sa mutual encouragement. Tumutugon ka sa pangangailangan ng iba, nagbibigay ka ng kaaliwan, ng panalangin, ng encouragement, na kahit hindi ka sabihan, nandoon ka na handang tumulong. We are to help those around us sa ating pong spiritual journey na iyon. So yun po yung mutual encouragement. Ang pangalawang bahagi po ng mutuality ay yung mutual honoring. Yan po yung pangalawa, mutual honoring. Ito po yung pangalawang uri ng mutuality, honoring. Sabi po gano'n sa Romans 12 verse 10, sabi po dito, take delight in honoring each other. Take delight in honoring each other. Nalaro na ba ninyo sa inyong mga small group? Yung game na tawag hot seat game. Ang mechanics po ng game na ito is napakaganda to. Sana matry ninyo sa inyong mga small group. Kukuha ka lang ng papel at ilalagay mo yung pangalan ng member ng small group mo. Isa-isa sila. Tig-isang papel sila. Ilalagay mo yung pangalan niya sa taas at papaikutin mo yung papel na yon sa bawat member ng small group mo. At magsusulat itong mga members ng small group patungkol doon sa pangalan na nandoon na ito yung na-appreciate ko patungkol sa'yo. And then, lalagay nila, ano ba yung na-appreciate ko sa'yo? At kapag napuno na, nakatapos na silang magsulat lahat, merong magbabasa. Magbabasa, anonymous, hindi nila alam kung sino nagsulat na yon. So, babasahin nila at nakakapag-encourage po yun. Yun po yung magandang bagay sa ating pong small group. Try nyo po yung game na yon, yung hot seat na ito. Okay? So, yun po yung pangalawang mutuality. Ang pangatlong bahagi po ng mutuality ay yung mutual accountability. Mutual accountability, ibig sabihin na meron kang spiritual partner. Na itong tao na ito ay maaring personally nakakapag-encourage sa'yo. Okay? Or yung
someone na to whom you personally ini-encourage mo siya sa kanyang pagka-quiet time, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang spiritual growth, ini-encourage mo siya, and who will do the same naman para sa'yo. Kaya nga accountability. Kung anong ginagawa mo, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Ito yung someone ito with whom na palagi mong nakakasama. You meet regularly and you commit na i-check mo ko, i-check din kita. Nagtutulungan kayo sa isa't isa. Sabi mo ganun sa Hebrews 10 verse 24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us consider how we may spur one another. Kung meron kang spiritual partner na nagiging accountable para sa iyo, at ikaw naman ay accountable din para sa kanya, nagbibigay kayo ng encouragement sa isa't isa. Ang pang-apat na building blocks ng fellowship ay hospitality. The fourth building block of fellowship is hospitality. Sabi mo gano'n sa Romans 12 verse 13, practice hospitality. Pakinggan po ninyo ang sinabi po dito sa Acts chapter 2. Sabi po dito, they worship together regularly at the temple each day. Daily met in homes for communion and shared their meals with great joy. Bilugan nyo nga po sa inyong workbook yung salitang share their meals. Kung gusto po ninyong maging malalim ang inyong fellowship sa inyong small group, ito po ang susi. Anyayahan nyo po yung ka-small group ninyo na kumain kayo ng sabay-sabay. Ilan po sa inyo ang makapagsasabi na sa inyong small group, naging close kayo sa isa't isa dahil madalas kayong kumain ng sabay-sabay. Ang sabi po sa Bible, enjoy the companionship of those who love the Lord. 2 Timothy 2. Okay? So, if you study yung ministry po ng ating Panginoon sa Kristo, matutuklasan po ninyo, magugulat po kayo, no? Na habang nagtuturo ang Panginoon, madalas nang nagtuturo habang sila ay kumakain. Bakit? Dahil, pakinggan niyo ito, ang tao, kapag sila ay kumakain, mas relax sila. At kapag relax sila, syempre, mas open sila. Tinatanggal nila yung mga kahadlangan. Okay? Hindi sila natatakot. Relax sila. At they are more responsive doon sa communication, yung pag-uusap ninyo. Dalas-dalasan po ninyo yung pagsama-sama ninyo, pag-fellowship ninyo, pagkakainan ninyo. Dalas-dalasan po ninyo dahil dito po nadidevelop yung relationship. Not just paminsan-minsan, kung hindi madalas kayong nagsama-sama. Ang panglimang building block, the fifth building blocks of fellowship is unity. Unity. Sabi mo ganun sa Romans chapter 1 verse 10, let there be real harmony so there won't be divisions in the church. Be of one mind, united in thought and purpose. Ano bang ibig sabihin pagka sinasabi natin unity? When we talk about unity, ano bang ibig sabihin nito? Dalawang elemento po ang kasama dito sa salitang unity. Ang una, unity of purpose. Ang unang unity ay yung sa purpose. Not unity in personality. Magkaiba yon. Maari kang magkaroon ng unity nang hindi naman kayo uniformity. Okay? Ano bang ibig sabihin? What does God wants us to all to be magkakapareho? Gusto ba ng Diyos na pare-parehas tayo? Hindi. Gusto ba ng Diyos na unified tayo? Yes. 10 beses po
Sa unang 5 chapter lamang ng Book of Acts, mababasa po natin yung they were of one accord. They were unified. They were all together. They are one heart. So, ang aklat po ng Gawa ay napakatinding halimbawa po para sa church na nagkakaroon po ng kapangyarihan. Lahat ng himala mababasa po natin dito na nangyari sa Book of Acts. Kapag nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa, kagaya ng sa aklat ng mga gawa sa ating mga churches, magkakaroon din po tayo ng kapangyarihan kagaya ng kapangyarihan ng nasa aklat ng mga gawa. Alam nyo, maari pong ma-overlook o baliwalain ng Diyos yung kakulangan ng programa. Maaring ma-overlook ng Panginoon ang kakulangan ng building o lack of building o kakulangan ng talento. Ngunit isang bagay sa Diyos na hindi niya maaring baliwalain o ma-overlook. Ito yung disharmony o yung division, o yung pagtatalo, hindi pagkakasundo. Kapag ang church ay nagkakaisa, nandoon po yung kapangyarihan, enormous power. The second element po ng unity ay humility. Humility. Kailangan maunawaan po natin ito. Okay? We need to understand that we don't understand everything. Humility is handa kang aminin na ikaw ay nagkakamali din. Dahil lahat naman tayo nagkakamali. Humility enables us to na masabi yung 4 na difficult word. Ano yon? I need your help. At sa pamamagitan ng humility, natutulungan tayong sabihin natin yung 3 most difficult words. I was wrong. And yung 2 most difficult words na sabihin, forgive me. Forgive me. Dahil sa pakumbaba, humility. Bakit importante yung humility? Why is humility important? Sabi mo gano'n sa James chapter 4 verse 6. God opposes the proud but gives grace to the humble. Para sa akin, gustong-gusto ko yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Kayo din. Gustong-gusto natin ang biyaya ng Diyos. Most of us, maaari natin sabihin that gusto natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, sa pang-araw-araw. Saan ba nanggagaling ang biyaya ng Diyos? Nagmumula po ito sa humility sa ating buhay. It comes when we recognize we need God's grace in our lives. So, paano ba tayo mamuhay ng merong pagpapakumbaba? O how do we live in humility? Isang bagay na pag-usapan natin yung patungkol sa humility, we do that all the time. Palagi natin pinag-uusapan. We all know, we should be humble. But, kapag naging practical na patungkol dito, paano tayo mamumuhay? Paano natin ipapakita yung buhay na may pagpapakumbaba sa relationship with other people. Ginagawa po natin ito. You do this by accepting others' weakness. Hindi mo inaasahan na maging perpekto yung ibang tao dahil ikaw mismo ay hindi ka perpekto. Tinatanggap mo yung katotohanan na meron kang kahinaan at meron silang kahinaan. Tinatanggap natin yung iba sa kabila ng kanilang kahinaan at pinapahayag natin yung pagpapakumbaba sa kanila. You do it by accepting your own weakness.
marami tayong mga kahinaan. Ito po yung 5 building blocks sa real community. At ang bawat isa na ito ay kailangan natin, gusto natin, we desire a place where we are able to share yung true feelings natin. Ito yung authenticity, na nagpapakatotoo tayo. At nandoon yung differences at saka nire-respeto. Merong pagkakaiba pero nandoon yung pagrespeto, yun yung courtesy. At tayo po ay nai-encourage na mag-grow spiritually, and ito po yung mutuality. We spend time with people together, getting to know them. Ito po yung hospitality. And nakakasumpong po tayo ng suporta sa ating mga layunin at tanggap natin yung bawat isa sa kabila ng kanilang kahinaan. Yan po yung unity. Thank you for your time. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na isang linggo para po sa ating susunod na session. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.